Greetings po mga kapatid, welcome back to my channel. Maraming salamat po sa Diyos. Meron naman po tayong pagkakataon para makapag-vlog. Kung bago ko pa lang sa aking YouTube channel, welcome sa Kuya Makil. On today's video is about solenoid valve o yung magnetic switch. Yan po mga kapatid, nag-cut po ako ng solenoid valve na inisip ko kung ano ba yung nasa loob ng ating solenoid valve, kaya nagkat ako ng isa. Marusin na solenoid valve po ito. Yung kinat ko siya ng ganyan sa mga gilid, and na-expose na yung kanyang mga coil. Ang ginamit kong pangkat, itong ating rotary tool o yung ating Dremel tool. Yan, kinat ko siya ng ganyan, pinagtyagaan ko lang. And then ayan, ito na siya, ito pala siya. Ayan, ganyan pala itsura niyan. May o-ring, setting nasa loob niya. Ito yung pinaka needle niya, oh. Tapos meron siyang spring, tapos merong ano ba yun, parang washer. Ayan, may washer sa loob. Ito pala ang ano niya, nasa loob niya. Pag patay siya, ganun siya. Pag na-energize siya, nalagyan siya ng kuryente, pumapasok siya pa loob. Ganyan. Bali parang ganito mga kapatid. Ayan. Ayan. Ganito yung, ayan, ganyan ang itsura niya kapag sarado siya. Tapos pag naka-open, mga, ayan, mga nakaganyan siya, oh. Ganyan pag naka-open. Nakasara, medyo yung needle nasa mandaron, kaya natatakpan yung butas dito. Yan, ganyan pala yung itsura niya. Tapos mga kapatid, naisip ko, dahil sa hindi ako makabili ng maayos na solenoid valve, bibili sana ako ng GSK na brand na solenoid valve. Nabasa ko yung mga reviews, may problema din yung GSK. Kaya tingin ko maghanap na lang ako ng original. Ito yung original na solenoid valve ng mga Aisan. Ayan, ganito yung tsura nya. Yan, kaso mo pinutol ni Mang Kanor. Kaya lang pagka ipinasok mo to, dahil nga nakaputol siya, ay yan, magkokos siya ng rough idling. Masyadong magaspang yung air and fuel mixture dito pagka putol yung solenoid valve. Compare mo yung sa tanggal lang ng o-ring. Ayan. Tapos napansin ko mga kapatid, yung palang mga ating mga solenoid valve, may mga malaki yung butas. Yan, malalaking butas. Etong sa ating marusin, maliit. Yan, oh. Kung i-compare nyo yung dalawa, yan, oh, malalaki yung butas. Tingin ko ano to, original din to, yan, paano ba malalaman original sa ganito? Ayan, oh. Ito yung itsura ng sa wire nya. Pag marusin naman, marusin ito, ayan, ganyan, flat siya. Ayan, ganito yung itsura ng mga original. Malalaki yung butas, oh. Ayan. Ayan, yung ginawa ko, ayan, kinat natin siya. Naisip ko mga kapatid na ibalik ito ulit, itong ganitong solenoid valve. Gagawin ko, babalik ko tong needle, lalagyan ko to ng Devcon na epoxy. Yan, lalagyan ko siya doon sa loob. Yan. Bali mangyayari mga kapatid, parang kagaya na rin siya ng ating solenoid valve. Kaya lang kumbaga hindi na nagfa-function yung kanyang function as pang cut off ng fuel sa ating carb.
Kaya tsaka tingin ko mga kapatid, kung compare mo doon sa nakatanggal yung O-ring, kung isa-sum up mo yung laki ng butas, malaki siya. Compare mo dito sa lalagyan natin ng O-ring, pag nilagyan to natin ng O-ring, ganyan. Ayan, ang liit ng butas, oh. Maliit siya. Mas maliliit pa yung butas ng nasa gilid. Tingin ko may difference din naman siguro. Compare mo doon sa walang O-ring, basta wala na lang O-ring. Ayan, pakita ko sa inyo yung ginawa ko. Eto, nakakabit na sa ating carb. Ayan, ayun, ayan, ito, ayan, niluwagan ko na yan eh. Kaya maluluwagan na natin siya. Ayan, tanggalin natin. Tanggal. Malalim ingat lang at baka mabagsak o mawala yung kanyang washer. Ayan mga kapatid, nilagyan ko ng O-ring. Ayan. Bali dalawa yung function nitong ating solenoid valve. Isa nga yung pang cut off siya ng gas, and according sa Toyota, si Toyota po may sabi, may kinalaman din po siya sa further mixture ng ating air and fuel mixture. Yan ang function niya. Yeah, so ganitong paraan niya, tingnan nyo, nilagyan ko ng epoxy. Ang mangyayari po niya mga kapatid is naka-steady na siya na naka-open na to, hindi siya magsasara. Yan, parang ano din siya, yung kagaya ng sa walang O-ring, naka-open na siya. Titingnan natin dito, yan mga kapatid, sa carb na to, ayan ayan, makikita niyo yung butas sa loob. Ayan, doon pumapasok yung dulo ng ating solenoid valve. Tapos pag may O-ring, so masusunod yung mga butas sa gilid ng ating solenoid valve, and dito siya kukuha ng air. Yan, sa vent na yan, para kumuha siya ng air para maghalo sa ating air and fuel mixture. Ayan, kita nyo, ayan, lampasan siya, so dito siya nakakonect. Ayan, diba? Ayan siya nakakonect. Ayan. Kaya ito yung ating finished product. Nang kinabit ko na to, okay siya. Hindi siya yung mahaba yung kanyang cranking. Nagkakaroon siya ng mga long cranking. Ito to, nagkakaroon din pa naman ng long cranking, pero isang beses lang, siguro mga isang beses lang, lalo na sa mga siguro first start, ganyan, maaaring magkaroon o totally mawawala yung inyong long cranking issues pag nag-start kayo. It may either cold or hot, warm mo engine, hindi na nakakaroon ng long crank. Yan, nakatry na nga ng ibang mga kapatid, sabi nila legit daw na hindi na nga siya, yun na nga lang, yung concern lang nila is baka daw lumakas sa gasolina, ganyan. Yun, sa ganitong paraan hindi mo na maiisip na lalakas pa yan sa gasolina. Ayan, kasi parang kagaya lang din to ng normal na merong kuryente. Kaya lang ito naka-fix na naka-open na to. Naka-open na siya. Ayan, ganyan yung itsura niya. So, kung i-compare natin dito, ayan, latag natin dalawa. Pares tong Marusen. Ayan. Ayan, nakaganyan siya eh. Ayan, nakaganyan. Ganyan siya. Pag naka-open, kita nyo. Pag naka-close yan, ganyan. Ganyan siya.
ganito pag ito naman siya pag naka-close. Ayan. Ayan. Na-try ko na nga, tinulak ko yan tinulak ko to bago binugahan ko dito, hinigop ko dito, talagang walang air na lalabas dyan. Ayan. Maliban na lang talaga na iangat mo yung kanyang needle. So yan, yun ang ginawa ko. Babalik natin to and try natin na pa-start. Start natin. Ito ko sa inyo. Okay mga kapatid, ayan, naikabit ko na yung ating solenoid valve na fix ang needle. Ayan. Ayan. Ang ginamit ko nga pala dyan mga kapatid na epoxy is yung Devcon na kinabit ko. Ayan. And dapat po mga kapatid, ito yung siguro overnight. Huwag nyo kagad pag nilagyan na epoxy, huwag nyo agad siyang ikakabit. Lang matigas na siya. Dahil na-try ko na yan, hinihigop niya pa loob, pumasok pa loob yung needle. Hinihigop na carb, namatay yung makina. Ayan, yun ang idea mga kapatid. So kaya kailangan dito, maganda niyan yung talagang matigas na yung epoxy bago nyo ito ikabit. Ayan. Okay, try na natin pa-start. Ang ating engine mga kapatid, mainit na yan. Siguro mga 15 to 20 minutes interval nang nakapatay siya. So warm engine tayo. Tingnan natin kung ano yung temperature. Ayan. Ayan, naka warm engine. Nakangatang konti. Pero try natin kung kaya niya ng kapatay muna natin to. Baka umano naman yung ating radyo, yung ating radio. Okay, start natin. Walang apak-apak, ating mahaba. Yung mga kapatid, walang long cranking. Ayan, cold start siya. Mas RPM, go warming ang makina ko, kaya siya mataas ang RPM dahil ng aking fast idle. Ito ayan, nakatukod yung aking throttle positioner dashpot dahil ginamit ko rin siya na cold start idle up. Kita nyo, hindi naman ito hindi naman naka-engage yung ating fast idle. Hindi man naka-engage pero tumaas sa RPM nya. So mamaya mababa na RPM nya. Ayan, kita nyo bumaba. Parang may multo. Walang mapak sa gasolina. Bumaba na yung RPM nya. So yung mga kapatid, kita nyo, sa mga kapatid dyan na ayaw ng long cranking and then duda sila dun sa walang o-ring, ayan, pwede nyo gawin yung ganitong option. Yan, para hindi kayo magduda na lalakas sa gasolina or mag-overflow, overfed ang gasolina. Try nyo yung ginawa ko. Yan, wala naman sigurong mawawala. Try nyo. Tsaka mura lang yan. Bibili lang kayo na epoxy, lagarin nyo lang yung solenoid valve. Yan, madi-DIY nyo na yan. Ayan, yun lang ang share ko sa inyo mga kapatid. Maraming salamat po sa panonood. Sa mga hindi nag-skip ng ads, maraming salamat po. Pag hindi pa kayo naka-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe to my channel and pag-click na lang po ng bell icon para ma-notify po kayo sa mga susunod na Kuya Makel videos. Ito po si Kuya Makel saying maraming salamat po.
Maraming salamat sa Diyos.